Nasa linya na po Oh, natin ang isa sa tagapagsalita natin ngayong umaga, walang iba kundi si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Good morning, Admin Lacson, sir. morning admin. Hi, good morning Tuesday at good morning din Christian at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Ayan, narinig nyo naman siguro yung pasakalya namin, Admin Lacson. Ano, Oo, yung- narinig ko nga. Papadala Oh. daw ng bigas sa'yo si admin. gusto mo bang bigas, Christian? Hindi ako Magtatanong makain ng tayo kay rice Admin ngayon eh. Lacson. Sir, speaking of 20 pesos na bigas, sabi nga ni Presidente last year, palalaganapin sa buong bansa. Saan na po ba nakarating itong 20 pesos na bigas natin? Pwede na bang sabihin ngayon, after 1 year na kanyang ipinangako, na nakamit na yung layunin na maipakalat sa mas maraming Pilipino yung 20 pesos na bigas? Yes, Tuesday, no? In fact, yung last week na nag-uusap kami ni Secretary sa isa ring interview, no? Mm-mm. Nasa 831 outlets na itong 20 bigas meron na from the start na nagumpisa sa mga 170. So it's a big jump, no? Pero ang target pa rin dyan, umabot hanggang 1,500 nationwide itong magbebenta ng 20 bigas, no? And at the same time, I think mga nasa 12 million Filipinos na ang nakapag-avail nito. Sa buong Pilipinas, lahat ng probinsya meron na ito, Tuesday at Christian, no? At sabi nyo nga na ipakalat na sa sa mga kadiwa centers ba ito o sa paano yung setup? Bukod sa kadiwa, mayroon na rin ba sa market? Paano? Ang setup nito iba-iba, no? Karamihan dito kadiwa. Okay. Pangalawang outlet nito ay mga NFA warehouses na maganda ang mga lokasyon para sa ating mga kababayan. Pangatlo ay yung mga kooperatiba na tumulong sa gobyerno na mag-distribute nito. Tapos kasama din natin ang DOLE doon sa minimum wage earners. Tapos kasama din dito yung mga DEX na sa DepEd pala. DepEd na yung mga teachers, no, mga teachers natin na medyo nasa mababang bracket ng income. So, ito mga sabi ko nga mixture of outlets. Ayun, opo. At sabi nga hanggat sabi nyo kanina 12 million na ang mga Filipino. Sir, baka pwede kaming maisama dyan na pwede makabili ng 20 pesos Minimum na wage bigas. earner ba? Yun ang Actually, tanong. Tuesday gusto natin talaga, ito'y walang halong biro, gusto natin lahat ng gustong bumili, sana'y mapayagan ng makabili, no? Siyempre, hindi lang naman, of course, inuuna natin ang vulnerable sectors, but we also feel the hardship ng iba nating mga kababayan. At din gusto rin talagang mag-avail kahit pa sabihin natin medyo nakakaluwag. Sana nga for all ito. Pero pinag-aaralan pa yan unti-unti. Pero siguro pag naging 1,500 outlets na yan, baka maisipang lahatan na, no? Tignan natin, abangan natin. Ngayon tayo ay nasa 831 outlets at ang target ay 1,500. Kaya ba nating maabot ito bago ang SONA ng Pangulo sa susunod na taon o at least bago matapos ang termino ng Pangulo? Ay definitely bago matapos ang termino ng Pangulo, matutupad yan. Ang target nga is next year maabot na yung 1,500 outlets. In fact kami din sa pagtutulungan namin with the DA, itong December tinatayang mga nasa 1 million bags or 50,000 metric tons ang bigas from NFA ang magiging available na, no? For 20 bigas meron na. So inaasahan natin ito, mas malawak ito. Inuunti ni-ramp up natin yung milling, kakatapos lang ng mga milling contracts natin sa private millers. At the same time, yung mga local government units na may mga recipient ng rice processing system from DA, nakipag-MOA tayo para mas mabilis ang paggiling ng ating palay. Admin, ano yung pinaka-challenge natin dahil may target tayong 1,500 pero umabot lang tayo sa 831. Ano yung nakikita nating hamon para at least medyo napipigilan yung paglawak nitong 20 bigas? Well, maraming aspeto yan, no? Sana yung DA ang magsasabi niya. Pero as far as I know, syempre yung logistics niyan,
yung mga co-op na makakatulong, yung mga sites, may mga preparations kasi yan no? Pati yung mga LGU participant nito, may mga arrangement, may mga MOA ang pinipirmahan, kumukuha ng sangguniang panlalawigan or pang-municipal resolution, may mga ganon no? Yun ang isa sa mga aspeto. Pangalawa din, katulad ng nabanggit ko, yung bilis ng paggiling natin medyo hindi ganun kabilis. Ngayon pa lang tayo talagang halos nagfo-full blast dahil nga alam mo naman sa gobyerno napakaraming mga processes para at least maayos ang pagkakalatag o pagkaka-roll out ng mga programa. May mga sinusundayan. Tingin ko doon yung mas marami na nakakapagpabagal ng pagpaparami nung outlets natin. Bukod kasi dito sa 20 pesos na bigas, Christian, admin, may nitong mga nakaraang buwan ay mayroon ng ipinamamahaging libre na bigas ang administrasyon. Saan ba galing naman ito? Hindi ba yan makakahadlang doon sa isinusupply yung 20 pesos na bigas? Iba ba ang pinagpukunan nito dito sa libreng bigas na ipinamimigay? Yung libreng bigas na yan is under nung local government support fund na binigay ng Pangulo sa mga local government units, no? Ito yung libre, no? Pwede silang bumili sa amin, pwedeng bumili sa private, sa magsasaka. So, ito yung pinamamahagi ng libre. Ito ba'y makakaapekto sa 20 bigas? Hindi po, no? Kasi ang dami nating mga kababayan, no? Na nangangailangan ng murang bigas, hindi pa po ito, kumbaga, limited naman po ito, hindi ito limitless, ika nga ang pondo rito. Kanya, mas mainam pa rin, mabarami yung 20 bigas, at least ito, mas sustainable to, kasi binibili naman ito, 20 per kilo. So, napapaikot yung pondo. Yes, oo. Yung 20 pesos na bigas nyo ay sa local farmers natin kinukuha, di po ba? Definitely 100% sa local farmers po lahat galing yan. Kanya isa rin naman sila sa mga priority natin na binibigyan ng 20 bigas kasi nga sa kanila galing yan. Nitong mga nakalipas na buwan o nakalipas sa taon na admin, nadagdagan yung mga beneficiaryo. Nandyan nga yung minimum wage earners at iba pa nga vulnerable sector. Etong mga susunod na taon o hanggang matapos ang termino ng Pangulo, ano yung aasahan natin? Madadagdagan pa ba yung mga sektor na maaaring makabili ng 20 pesos na bigas? So far sa mga meetings, no, wala pang clear kung sino ang pwede pang idagdag diyan from the vulnerable sectors, minimum wage, teachers, mga workers, tricycle drivers, mga jeepney drivers, kasama na yan, no? So iniisip pa diyan kasi ang pinaka main principle diyan ay unahin yung pinaka mas nangangailangan. Siguro actually, yung tinitignan yung programa na yan, ang talagang target sana na mabigyan lahat, no? Which is eventually mabibigyan bago matapos ang termino ng Pangulo. Yung mga middle income pababa. Yun yung initial yung pinlano dyan middle income pababa. Okay. Pero susugan ko lang yun Mamo at admin, bago matapos ang termino ng Pangulo, kaya na lahat kung sino yung gustong bumili ng 20 pesos sa bigas ay makakabili bukod dun sa minimum wage bukod dun sa middle income earners admin. Yun naman ang ating pangarap at hinahangad na mangyari sa atin sa gobyerno, no? Yan ay magdidepende of course sa lahat. Ito kasing programa na to, hindi naman siya yung tipong madali logistically, madali in terms of supply. So, kanya talagang ini-scale up hindi binigla ng DA ito para at least makita lahat ng aspeto kung saan pwedeng magka-problema. At yun nga, nakikita na. Pero ang target talaga naman hanggang bago matapos ang termino ni Pangulo mailatag ito ng mas marami ang nakikinabang. Yung 20 pesos na bigas, admin, hindi naman yan, ang pagkakaalam ko kasi, Christian, admin, yung tipong hindi yun sa bawat isa na bibili ng 20 pesos ay kung ilan ang gusto niya pwede. Di ba may limit? 10 kilos. Oo, mayroong limit ito, 10 kilos per
kada bili, Mm. no? Tapos hanggang 30 kilos Yun. sa Every isang week. buwan, Oo. no? So Hindi ba madadagdagan yan? yun yung iba-iba kasi yung sa mga senior Depende. ganon, no? Oo. 30 per month, tapos sa mga farmers natin 10 kilos per month, Mm. pero pwede niyang bilhin yung buong 50 kilos for the next 5 months. Parang hindi siya pabalik-balik. So Mm. iba-iba, no? But yun yung pinaka Mm. general rule, 10 Mm. 10 kilos per bili yung ating mga Mm. kababayan. Ayun. Dito ako mapunta sa I don't know kung sakop pa rin po ninyo ito, admin. Mm. May pinatutupad kasi ang pamahalaan dati na 50 pesos price cap sa imported na bigas na alam ko napaso na. Yung recommendation ba na palawigin pa ito for another 2 months? Na-approve na ba yun? Would you know po? Yan ay inirekomenda, no, ng Department of Agriculture I think sa National Price Coordinating Council Right. para may palawig pa, no. Sa ngayon wala pa tayong balita kung na-approve ba ito o hindi, no. So palagay ko the best na sumagot niyan isang DA na mismo, no, baka mas may update sila. In general, admin, kumusta ang supply ng bigas ng bansa? In terms of the national supply, which Yes. includes NFA supply, private sector supply, household supply, maganda naman po ang ating supply situation, no? Dahil ang DA naman lagi itong kinakalibrate, pinag-uusapan kung ilan dapat yung supply na nasa loob ng bansa, kasama na diyan yung mga imported, no? I think hindi bababa ng 60 days ang ating supply, no? Both national supply na yun, both NFA, kumbaga government and the private sector. Sapat naman yun na admin dahil ngayon parang araw-araw umuulan. Andyan yung bagyo linggo-linggo. Sapat naman yung supply natin at yung nakikita natin na aanihin pa sa mga susunod na buwan na admin. Ay, definitely sapat yan, kasi talagang pinag-uusapan niya yung supply situation on a weekly basis sa Department of Agriculture. So sapat yon, tapos may mga paparating naman na imported, tapos may supply naman si NFA, tapos may supply ang household, tapos minomonitor din kung ilan yung nagtanim. So sapat na sapat ito. Hindi naman hahayaan ng departamento, no, ng buong DA family na hindi sapat ang ating supply ng bigas. In fact, ang concern hindi naman yung supply. Ang mas concern at binabantayan ng DA, ng buong DA ay ang presyo. Right. Yun ang Siyempre. inaano natin. But the supply itself hindi dapat problemahin at sapat na sapat yan. Ngayon po ba mayroon pa kayong mga nabibili o wala dahil sa September pa ulit yung susunod na anihan? Sa ngayon, kumbaga, unti-unti na lang. Ito na lang yung mga nabibili namin na yung tipong yung planting calendar nila medyo lumihis na ng kaunti dahil may patubig sila. Kaunting-kaunti na lang ngayon at kami naghahanda naman na para sa pagpapaluwag ng aming mga bodega. Kanya yung nabanggit ko kanina, paspasan ng milling para lumuwag ang bodega. Nagre-renta pa kami ng mga private bodega para at least mas marami kaming pag-iimbakan. Nakikipag-coordinate din kami sa mga LGUs na may mga bodega, no, para at least doon kami mag-iimbak ng aming bibilhin itong darating na anihan, no. So yun na ang ating paghahanda ngayon. Kumusta po yung sa warehouses naman ninyo? Wala namang problema sa warehouses? Kayang-kayang i-accommodate yung mga nabibili nyong bigas? Or wala din bang mga nasisira dahil nakaimbak lang, mga ganun? Wala po. Kung nasisirang stocks, wala naman po yan. Hindi po natin hahayaan yan, no. Pagdating naman sa mga warehouses, yan? Nag-undergo naman ng repair yung karamihan dyan, 128 yan, 89 natapos na, tapos tinatapos yung iba, and at the same time, yung sinasabi nyo na sapat ba ang warehouse, yun nga ang sinabi ko na naghahanap pa kami ng mga private warehouses para marentahan, para at least mas marami kaming espasyo na paglalagyan ng
bigas. Bigas. Ayan. Ay, palay pala. Sorry. Palay. Oh. Ngayon, admin, tag-ulan na nga, may mga bagyo, may mga low pressure. Wala naman bang mga warehouses na apektado kayo? Halimbawa, baha, kasi malawakan na rin yung pagbabaha natin. Sa mga nakalipas na taon, may mga warehouse ng NFA na nabaha. Yeah, tama yan. At least mga siguro 2 o 3 yan. So sa ngayon, hindi naman natin kumbaga, ang ginagawa natin dun sa mga warehouse na yun, pinapatungan na lang ng paleta. Kumbaga, bago mo imbakan, Palet. patungan mo ng paleta para at least tumaas ng konti, hindi na may siya angat, ground. Tapos, tinatakluban din natin yan ng tarpaulina para at least kung sakaling bagyo, bumabutas, protektado pa rin, hindi mababasa ang ating stock. So, regular na ginagawa ng NFA yan, sanay na ang mga tao natin pagdating sa ganyan. Pero yung sa baha-baha na yan, kasama na rin sa plano namin yan, sa pag-modernize ng NFA, Yes. tatambakan din yung mga yan, tatambakan at isasaayos. Yung mga pinapatayo namin ngayon, na yan, mga climate resilient structure na yan. Kahit mga Yolanda, hindi na masisira yan. Tapos, matataas na ang tambak niyan. So, maano naman tayo dyan. Kumbaga, inaayos natin lahat yan. Mabuti kung ganon, admin. So, yan lang muna sa ngayon, admin. Sa susunod po ulit, wag po kayo madadala, Congrats sa admin Larry, kanila, admin Lacson. Ay, anytime po. Tuesday and Christian, maraming salamat din sa pagkakataon. Nabuhay kayo, sir. Makikinig po tayo bukas ulit sa SONA. Oo, tama po. Yan. Salamat po, admin Larry Lacson po, Administrator ng Thank you. National Good morning. Food Authority.